Hello mga kamoma! Welcome to our daily life. So for today's video, kami ay pupunta sa Robinsons dahil magpa-process po kami ng passport. Actually, hindi ko naman po passport yung ipaprocess ko, kundi dito sa 5 mga sakop ko dito sa loob ng bahay. Habang maaga pa kasi mga kamoma, gusto ko na po talagang i-process yung kanilang passport kasi hindi rin natin alam na one of these days. Baka kasi itatapon ko na sila sa umarik o bitaw, ginagrab ko lang kasi yung opportunity dahil hanggang April 23 lang talaga ang available para sa passport appointment dito sa amin sa General Santos City. So, kaya eto na, pupunta na nga kami sa Robinsons mga kamoma. So, ayan, si Ate Bebang muna yung nakaharap dito sa inyong camera. So, better kasi no kung meron naman talagang chance. So, i-grab na natin yung opportunity. Total, malapit lang din naman ito sa amin. Kasi hindi naman natin alam na baka may mga magandang opportunity na darating sa buhay ni Moma at sa mga sakop ko dito sa loob ng bahay. At higit sa lahat, malapit lang din naman kami dito sa Robinsons mga kamoma, kaya chance na ito ng mga sakop ko. Kasi nga naman yung iba, gustong gusto talaga nilang pumunta ng Korea, pero unsaon man nimo, wala pa may budget in town. Except lang siguro kung mayroong budget si Apa para sa kanila, then why not? By the way, murag uncomfortable jud ko ani sa kung sanina, no? Bakit pala ako magde-dress? Pero palitan ko ito mga kamoma, so iba na yung susuotin ko. So, ayun na nga, mag-go na kami. Hindi ko alam bakit ganyan yung reaction ko. Parang ginasermonan ko yata yung anak ko mga kamoma. And nag-hope talaga ako for the positive results mga kamoma kasi dinala ko na yung birth certificate nila, yung kanilang school ID, tapos syempre yung ID ko na kailangan kong ipa-xerox. Lalo na underage pa yung mga anak ko, except lang dun sa mga dalawa kong kapatid. So sila na yung kasi adult na nga sila, kay may bulbul naman na sila. So kaya na nila yung sarili nila. So ang gagawin na lang ni Moma is si Moma yung mag-a-assist for them para alam naman nila yung kanilang gagawin. So, the best thing talaga na pag may transaction ka kasi naka-schedule na nga yung oras mo kay para hindi ka na maghintay or magtagal-tagal sa pila. Oh, at dahil gipanggutom kasi nga yung valid ID ng mga anak ko walang perma sa likod. Tapos nasa vacation pa yata ang mga teacher this time. So, ayun, pumalpak. Pero it's okay, hindi naman kailangan magmamadali mga kamoma kasi hindi naman talaga yan sila kaagad-agad na mag-flight hanggat wala pang budget. Kaya para dili may ma-frustrated, no? So dumiretso talaga kami dito sa Jollibee. So dito na kami nag-dinner. So kasabay na tong dinner namin kay total hapon naman kami nandito sa loob ng Robinsons. And kinausap ko talaga sila na there is a purpose talaga sa mga transaction natin na hindi na proceed at that day. Sabi naman kasi talaga nila kung para talaga sa'yo yung isang bagay ay para talaga sa'yo, kaya wag na natin ipilit, no? Kaya ang ending, sabi ko diretso na lang kami sa supermarket kasi para matanggal yung kabadtripan ko kasi yun talaga yung stress reliever ko kapag pumapasok ako dito sa Robinson Supermarket. And by the way, since nga may problema talaga ako sa tiyan, so everyday talaga umiinom ang mama nyo ng Yakult. So kailangan ko talaga ng probiotic everyday. So alam nyo ba, dito talaga ako lagi nag-grocery sa Robinsons kasi nga hindi mahaba ang pila and hindi gaano masyadong madami yung kanilang mga customer mga kamoma, and madali lang ako matapos kasi nga uwing-uwi na ako sa bahay dahil naghihintay na yung mga anak kong apat ang pa, and I'm sure gutom na yun sila. Meron namang supermarket dito sa amin na medyo mababa, para siyang palengke yung price niya mga kamoma. Kaso nga lang, Diyos meyo, kailangan mo magpila o aabot ka pa ng 2 oras hanggang 3 oras. Perting sakita sa bagtak, so minsan makukulaps ka na. Bibili nga po pala ako ng pork giniling mga kamoma, since bagong tuli nga si Bal, so kailangan talaga pork giniling yung ipapaulam ko sa kanya. Syempre imimix ko yun sa kalabasa or sa mga gulay. Ganyan talaga ako kapag may mga karamdaman yung mga alaga ko, so pork giniling talaga muna yung pinapaulam ko sa kanila. Kaya tawang-tawa si ate kasi nga tinatanong niya kung para kanino daw yun siya. Syempre sabi ko, syempre para yun sa mga aso. The good thing naman mga kamoma, no, kasi mga anak ko naiintindihan naman nila ang moma nila, at higit sa lahat mahal na mahal din naman nila yung kanilang mga kapatid na 4 ang paa. And usually dito rin talaga ako bumibili ng mga karne sa Robinsons, lalo na ang chicken nila mga kamoma kasi minsan nagkakaroon din talaga ng promo, at saka medyo mababa din naman yung karne ng kanilang manok. You know naman yung mga aso ko, every night talaga nilulutuan namin sila ng
pagkain ng ulam nila, so naka-separate kasi nga at daytime naka-dog food sila. Pero pag sa dinner time, pinapakain talaga namin sila ng kanin. Syempre para naman makatikim sila ng kanin, no. Tapos minsan nga yung ulam ng mga aso ko, pwede naman sa ulam ng pangtao. Kaso nga lang problema is sa kanila is konti lang talaga yung nilalagay ko na asin. So wala nang iba. Unlike sa atin kasi merong Vitsin, merong Magic Sarap, pero yun hindi ko na yun pinapakain sa kanila. So bibili naman tayo ng mga panglinis sa ating mga tiles, sa ating mga salamin, mga kamuman, no? Syempre kailangan talaga yan everyday para din matanggal-tanggal yung mga dumi. You know naman may mga anak ako na pag sinisipon pa na yung mga atching-atching, tapos yung iba umiihi pa talaga sa wall. Ewan ko, hindi ko alam. Siguro ganun talaga, no? Kaya kailangan ko ng disinfectant, mga kamoma. Syempre, hindi lang tayo nakafocus, no, sa pagkain ng ating mga alaga, kundi kailangan din talaga natin ng disinfectant sa loob ng ating bahay. Kaya syempre, muna, pag naay mga bacteria, naay mga germs, kaya nagkasakit-sakit yung mga alaga natin. And by this time, hahanapin naman natin yung favorite spot ni Moma. Grabe, alam nyo ba, kapag dito ako napunta, natatanggal talaga yung stress ko. Feeling ko talaga, itong mga pagkain ng mga alaga ko, mga stress reliever. Lalo na kapag nakabili ako ng medyo yung imported na pagkain. Alam mo yun, feeling ko talaga yung pinapakain ko sila ng luxury na pagkain. Ay, kasarap talaga sa paminaw. Ang sarap sa feeling. Alam mo yung parang pinapakain ko sila ng steak. Kaya kami, di bali na magtitipid kami, maggulay-gulay kami, isda-isda, araw-araw. Basta yung sila, pinapakain ko sila nitong medyo pricey na pagkain, no? Ewan ko talaga, feeling ko parang tinitreat ko na lang din yung sarili ko. Grabe, ang yayaman itong mga anak ni Mama. At dito naman tayo sa favorite na pagkain ni Uncle Fifi. Walang iba kundi etong tuna whiskas na wet food. Kasi nga kailangan ni Uncle Fifi mag wet food.